Alright, pang-anim na araw namin at naka-pick up na ako sa Port Neches, Texas. Ang kargada ko ngayon ay hazmat. So meron akong dalawang placard. Isang Class 9 tsaka environmental hazard. So isa lang yung nalagyan na namin ng placard. Ito lang. Kaya yung isa, ito, dinikit ko na lang yan. So, kailangan i-check, no, kung nandyan pa rin ba yung ating placards. Dahil pag yan nawala, yari tayo. So, okay pa tayo dito sa likod. Nandyan pa yung ating placards. Nandyan pa yung ating seal. Gumagana pa ang mga ilaw. It's all working. Ang ganda ng panahon dito, men. Dito muna tayo tumambay. Alas 6 ng umaga dito. Pero alas 7 dyan sa Toronto. Late ng 1 hour dito. Or behind ng 1 hour dito, no. Ang ganda ng panahon, no. Nakatulog ako ng maayos kasi nakapatay yung makina. Walang vibration, walang maingay, no. Ito, Biyernes, ngayon? Sabado na ngayon, men. Meron pang natitirang 2 book sa driving bago ako makauwi ng bahay. Siguro Sunday noon time. Tanghaling tapat, nandyan ako sa bahay. Ayan. 4 sides ng ating trailer dapat mayroong placard. Lalo na dyan sa harap. So, Sabado na nga ngayon ng umaga. At bukas, nandyan na ako sa Canada. Ng Linggo ng umaga. Pero uuwi muna ako ng bahay. So, makauwi ako ng bahay ng Linggo ng tanghali. Kasi yung deliver nito sa Mississauga sa Monday pa ng alas 8 ng umaga. Wala naman ako nahigop. Ina-anticipate ko yung init eh. Lalim kasi. Sarap. Sarap ng kape, men. So, ito lang yung kargado ko ngayon ay anong tawag yan? Surfonic N95. Class 9 na... Teka lang. So, ito ay Class 9 na ID number ay 3082. Ang tawag sa kanya ay Hazardous Waste Liquid or NOS. Or, ito pala yung sa akin. Kasi marami, 3 sila yun. Yung isa naman, Other Regulated Substances. Pero yung unang-una, yung akin. Ang tawag niya ay Environmentally Hazardous Substance Liquid NOS. So, yan na ngayon. So, itong guidebook ko, kailangan naka-ready na yung kung anong page yung ID number ng description, tsaka kung anong page yung emergency response. So, kapag may emergency, kailangan lang ang haba, dami ng Siyempre, yung as usual, kailangan tawagan yung emergency number. Hindi ko na Basta lalayo na lang ako. Pag merong, kunwari, spill, tawag ko kagad sa company namin and then wala akong dito spill kit. Yung parang buhangin o blanket na pinapatong sa ibabaw ng liquid. Pero yun lang ang gagawin ko. Tatawag ako sa company and then tawagan ko ang emergency response na nandito sa bill of lading. So, isang payo sa mga nag-haul ng mga hazmat dito sa Tate o dyan sa Canada, no? Kapag kayo lalabas ng truck or matutulog, no? Anytime na wala kayo sa driver's seat, na sabihin na natin maliligo kayo or kakain kayo sa restaurant or natutulog kayo, mag-break kayo, no?
lagi niyong tatandaan na itong bill of lading, kung saan nakasaad yung emergency contact number, saan ba yung contact number dito? Walang contact number ah. Dapat may contact number to eh. Ito, sorry. So, sa page 2 pala. So, ngayon, unahin mo yung page 2. Huwag na yung page 1. Sandali lang po ah. Hindi ko pinaghandaan to eh. Ano lang to, ang tawag dito? Rektahan lang to. Walang script to. So, anyway, itong bill of lading natin, kung nakikita nyo, meron siyang emergency response. Ewan ko kung nakikita nyo. In case of spill, mga problema, tawag sa emergency response na yan. And ang gagawin ninyo, lagay nyo tong bill of lading dito sa driver's seat. At the same time, itong ERG, no? 2024 pa to, pero hindi naman nagbabago. Okay pa to. Ito pa rin yun. Wala pa silang update sa 2025. So, itong ERG, yung Emergency Response Guidebook, lagay mo rin dito sa tabi ng bill of lading na ganyan. Kailangan at least itapat mo sa window. Ito parang ganyan. Tapat mo sa window para kung sakali man may mangyari na wala kayo sa truck or natutulog ka, biglang may nangyari, ang gagawin lang ng mga tao sa paligid mo o ng police o MTO o DOT, kahit ano pa, no? Aakit lang sila dito sa driver's side kasi makikita nila yung trailer mo, ang dami mong placards or may placard yung trailer mo, ibig sabihin hazmat ka. And then nakita nila siguro, sabihin mo ng nabutas yung tangke mo, hindi mo nararamdaman dahil nga hindi ka available. So ang gagawin nila, pupunta ka agad sila sa driver's side ng tractor, tapos aakit sila. Pag dungaw nila sa bintana, makikita nila kaagad yung bill of lading mo and yung ERG mo. So ngayon, kapag kinatok ka nila, wala ka, kunwari, nandiyan ka sa shower, ang gagawin nila, tatawag sila sa numero na nandun sa bill of lading. Yan lang, konting payo lang. Kung alam ko, alam nyo na yan kasi tinuturo naman yan sa, anong tawag dyan? Hazmat endorsement. Ang alam ko, tinuturo yan. Kaya alam nyo na yan. Pero paalala lang naman. Kasi ako minsan kahit na lagi ko nang ginagawa to, nawawala pa rin sa isip ko yung ganon, yung ERG nga, tsaka yung bill of lading lalagay dito sa sa driver's seat. So, paalala lang ba? Kasi tayong mga trucker, kahit na paulit-ulit natin ginagawa tong trabaho natin na to, no? Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo. Pero darating ang point kung saan ay meron tayong makakaligtaan. Hindi nga, totoo yan, men. Ewan ko sa inyo, kayo siguro talagang pulido yung trabaho ninyo, talagang lagi kayong locked in. Kumbaga, lagi kayong ready. Kung naman na 100%, lagi kayong 100% sa trabaho ninyo sa trucking. Pero ako kasi minsan, syempre, distracted ako. I'm gonna have to admit that, no? Hindi ako magmamalinis, pero nagkakaroon ng pagkakataon na distracted ako at may ginagawa ko. And yun pala, na-miss ko na yung isang step sa ginagawa ko, no? Kaya ako, kahit na hindi ako distracted, lagi kong double check or triple check or quadruple check yung yung aking ginagawa, yung aking trabaho. Kasi hindi ko alam kung baka may na-miss ako o naman, di ba? Usually naman kaya naman ako distracted dahil syempre may kausap sa telepono, yun lang naman yun eh. Ito. Lagi kami nakaganito, headset. Pero kapag ito lang to eh, pang mahinaan. Yan, mahina. Parang lang, low-key na trucker, no? Low-key lang na trucker. Pero kapag gusto mong pangmalakasan na trucking headset, putik, parang call center ang datingan. Di ba? So, kaya ako sinasabi na inaamin ko, distracted ako sometimes. Kasi nga, itong headphone, laging nandyan. And then, pag may tumawag, hands-free, di ba? Pero anyway, aalis na ako. Para makarami tayo. Meron pa ako natitirang ilang ba to? 1,100 miles. So, 2 book pa. Isang book kalahati, parang ganun.
Pero okay lang. Alis na tayo and cut na natin to sa susunod na tagpo, men. Alright. So, nandito na ako ngayon sa Highway 55. Papunta na tayo ng norte, men. So, yung tinulugan ko kahapon ay ang isang truck stop. Lagpas lang ng Jackson, Mississippi. So, nandito ako ngayon sa Mississippi. Approaching ako dyan sa Memphis, Tennessee. Sa Highway 55 pa rin yun. And then, magpapa-northeast ako sa 57. Papunta na lang ano yun, na Missouri. Pagkatapos, Effingham, Illinois, no? And then, magsa-70 na tayo noon. Papunta ng east sa Indiana. Actually, Indianapolis. Tapos Fort Wayne sa US 24. Toledo, Ohio sa 75. Tama ba? Nadaan na ba yung Toledo doon? Oo yata. Madadaanan yung Toledo Highway. Toledo. Toledo, Ohio. And then pagkatapos noon, men, Detroit, Michigan. Pero hindi ako tatawid sa Windsor, sa may Detroit, no? Dahil hazmat nga yung kargada natin. Aakyat pa ako sa 94. Magpapa-east tayo sa 94. Papunta ng Port Huron, Michigan, para doon ako magka-cross dyan sa Sarnia, men. Sarnia, pagpupunta ako ng Sarnia, naalala ko yung partner ko dati, sila kay Rolly. Shoutout sa'yo, men. Ngayon, ano na siya lagi siyang California ang biyahe niyan. Sila kay Rolly. Pero anyway, sa Ambassador Bridge, no, dyan sa Windsor, pwede rin dumaan ng mga hazmat dyan. Pero kailangan nilang gumamit ng ferry. Ang alam ko, ganun. Pero hindi ko pala subukan kahit minsan. Dahil every time na hazmat yung kargada, ay it's either, kunwari, pabalik ng Canada, no? It's either Sarnia or Fort Erie, yun lang. Dalawa lang yung tinatawiran namin. Pagkagaling kami dito sa bandang west. Ay. So, sana someday maranasan ko yung ferry. Siguro kailangan ng permit, hindi ko alam eh. Hindi ko pa nasubukan. Nababasa ko lang yun sa may bandang Windsor. Kapag pupunta ng Amerika, nakalagay doon yung board. Nakalagay sa board na hazmat trucks to US use the ferry. Tunnel ba? May tunnel yata. Hindi ko maalala eh. Pero ang alam ko, ferry. Pakitama na lang kung mali ako, no? Pero sigurado ako, ferry yun. Ferry to the US. 85 miles papuntang Memphis. So anyway, no, so hindi pa ako makakatawid ng Canada sa araw na to, ngayong Sabado na to. Dahil ang layo, man, 14 hours yung layo niya mula sa truck stop na tinulugan ko. So madalit salita talaga, tanghali ako makakauwi ng bahay ng Linggo. Siguro matutulog ako sa parte na lang Indiana. Marion, Indiana siguro, or baka sa Effingham lang. Pero lalagpasan ko pa yung Effingham kasi ang pagkakaalala ko mula Effingham, hindi ko kayang iuwi eh. Parang kulang ang oras. So lalagpasan ko pa yung Effingham, Illinois. Siguro sa Marion, Indiana, or sana makaabot ako sa Napoleon, Ohio, sa US 24. Tingnan natin kung saan ako aabot, men. Pero ang ganda ng tanawin dito, men. Berdeng-berde. Parang napapaligiran ako ng mga broccoli. Ito ang Mississippi, men. Maganda dito. Noong bata pa ako, naririnig ko na itong Mississippi kay Tom Sawyer tsaka si Huckleberry Finn.
Merong cartons nun eh. Taga Mississippi siya. Parang binaybay niya yung Mississippi River, di ba? Yung Mississippi River, ayan ang pinaka ano eh. Pinaka bumuhay sa Amerika noong unang panahon. Wala pang mga interstate highway. Kumbaga yung mga trades nila mula north hanggang south, pinapadaan nila yung cargo ships dyan sa Mississippi River. Grabe, ang ganda ng ano, berdeng-berde. Yun o. Berdeng-berde, men. Yan, sana palagi. So, 133 miles hanggang sa Memphis, Tennessee. 2 oras. Ganda ng mga kakahuyan eh, oh. Sobrang green eh, parang broccoli nga, no? Yan ang itsura ng Mississippi ngayon, men. Berdeng-berde, makulimlim. Temperature ay 69 degrees Fahrenheit, no? Napakaganda ng panahon. Swabe ang driving, man. Nakaka-relax. Sana lang, magdire-diretso na yung biyahe dahil para saan pa yung magandang panahon. Magandang mag-drive. Walang snow kung wala namang biyahe. Ang kalaban lang talaga pagka ganitong summer, yung construction. So far, wala pa naman ako nadaan ng construction na kung saan ay nakahinto ang traffic. Meron pa ilan-ilan pero mostly sarado lang yung right lane. Parang magiging 1 lane lang for like 2 miles. Wala namang sobrang wala namang mas malala pa doon. Pag-uwi ko ng bahay, putik. Mag-iihaw ako, men, lempo. Makapag linis-linis ng backyard. Makapag-mow ng damo. Makapag car wash kasi pwede nang mag-spray ng tubig sa garahe sa driveway. Dahil nga maganda na yung temperature. Rest area, man. Kain muna tayo dito. Kain muna. Meron pa ba dyan? Iyon, meron pa. Ayos na. Sikip ng rest area na to ah. Paano ko lalabas nito? Actually, atras tayo ng konti. Yan, kasi kaya muna ako ng almusal. Nagutom ako dun. Ay, busog. Matapos na akong kumain, men. Ang ganda dito. Hindi ko alam kung anong parte ng Mississippi to, pero sobra. Meron lang ako isang problema. Dahil hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Dahil itong truck na to masyadong nakaabante. So,
hindi ako makaka-exit dahil yung harapan ko ay mga kotse. Walang paraan para mag-swing. Masikip. Pero ang sabi naman ng tao, pwede niya akong tulungan na umalis. So kakausapin ko yung security para assist niya ako. Excuse me. Hey boss, Yes, sir. how can you help me to get out? All right. We can get that situation. Which one can you? This is me. I know you gotta have that right there moved. I didn't want to wake him up, but Yeah, I'm gonna get the guard to do it. I'm a guard, but he's the guard today. oh yeah? Oh, that I good? say nothing to him, Okay. but I can get you out. Thank you, appreciate it, boss. Ayan na. Masyado kasing naka-abante to eh. Ayan o, sikip. Gigisingin to. Gigisingin siya. Ayan yung linya niya oh, doon pa. Dito siya tumigil. Ayoko manggising ng driver pero wala eh. Ayan na yung security. Atay, kinatok. Sorry driver, but I gotta get going. Mali yung pag-park mo kaya pasensyahan lang tayo driver. Kung sino ka mang driver, pasensyahan tayo. Ayan na. Appreciate it, boss. Ah. Sabi ng driver, gumanon ako sa driver, sabi niya, I wasn't the one who woke you up, bro. I'm just saying. Next time, you park properly, man. Kung ayaw may istorbo. Aray ko. Sinabayan palang slush. Init. Pinawisan ako dun, ha. Dahil ayoko talaga nang gigising o nang kakatok ng mga driver na natutulog. Pero yung pagkakataon na yon, kailangan ko siyang gisingin dahil hindi talaga ako makalabas. Anyway, we're back on the highway, man. Ano ba? 3 hours siguro or less. Nandun na ako sa Loves na paghihintuan ko para mag-fuel. Dahil ang fuel doon, tanongin nyo kung magkano. Tumataginting na $3.13 a gallon. Isang galon. $3.13. Kahapon naman, doon ako sa may bandang, nakalimutan ko kung anong parte ng Mississippi. Putik, $3.04. Putik, pagdating ko doon, wala nag-fuel. O siguro mga tatlong truck lang yung nasa fuel island. Daming libre, oh. Putik, pagpalapit pa lang ako sa pump, merong kulay yellow na balot yung pump.
Sabi ko, walang Diyos. Kung kailan naman sana maka-experience ng $3.04 a gallon, hindi pa binigay. Tapos yung fuel ko nun, quarter na lang, paubos na. Pero tamang-tama naman, isang oras pa, meron na namang isang loves. Yun nga lang, $3.58. $3.58. Tingnan mo yung pagkakaiba nun. 54 cents a gallon. Okay lang. At least itong pupuntahan ko, $3.13. Sana lang, gumagana yung pump nila. Anyway, construction zone. Kita nyo may mga cone. Focus muna ako dito and cut natin to sa susunod na tagpomen. Fuel time! Mura, man. $3.18. See? Ayos na. Siyempre habang nag-fuel, tignan lang natin yung truck natin. Tignan natin yung mga placards. Nandiyan pa. Placards present. Ang lugar na to ay Matthews, Missouri. Placard, tsaka seals, okay. Maliligo rin ako dito. Kasi 2 araw na ako din naliligo.